Ito, panoorin natin itong mga video niya, ha? O, unahin natin to. Si VP Sara nag-apologize sa mga KOJC members for asking them to vote for you. It's your prerogative. You don't understand why. That it is a wish. Wala tayo. Tayo na, puro katawa, bongbong eh. So wala na ho, wala na kayong communication ng Vice President? Walang nga eh. Ginugurgur mo siya, magka-connection pa ba sa iyo? No, not at all. Not at all. The last time I spoke to her was when she handed me her resignation. And we haven't spoken since. Then yung ano po, yung sabi nila lagi, this is all politicking. Yung mga lumalabas po na investigasyon, there's even a threat of impeachment against the Vice President. Ito daw po ay pamumulitika. I don't know where all of that come from. This is a budget hearing. Well, hindi naman pinag-usapan. Puro ganun eh, no? Purong isa yung sinasagot ni Marcos eh. Hanip na yan, no? Purong isa yung sinasagot ni Marcos. This is something that every single government agency has to do. So it's a hearing. There's no politics in it. We do it every year. We do it with Nung it's not politics, eh yung budget na yun eh, dadaan naman sa'yo yun. Tanga ka talaga. department. We do it. That process is well established and it has nothing to do with politics. It has to do with the budget. So I don't know. Galing talaga manguto nito ni Marcos, no? Ang galing niya magpaikot-ikot ng mga tao. So ito, pag-usapan natin, ito. Nag-aerial inspection kanina si Pangulong Bongbong Marcos para tignan ang lawak ng pinsala ng bagyong Ente sa Antipolo at Marikina. Itinanggi rin niya bali-balitang isinugod siya sa ospital. Nasa frontline balitang yan si Maricel Alili. Hoy, ang sagutin nyo yung kay Cathy Binag. Anak ng titing. Hanggang ngayon, naantay namin yung sagot nyo doon. Ba't di nyo nasasagot? Nauna na naman yung about sa sinugod sa ospital. Tignan na. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Oh, you. Ayun talaga. Dapat binabantayan mo rin yung mga network na puro fake news yung binabalita sa KOJC. Tawanan lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kumakalat. Pinagtawanan lang. Akala siguro ni Bongbong Marcos, no? Napaka-strong, napakalakas na nung sagot niya. Pag tumawa siya, akala niya siguro napakaganda nun. GMA News nagtatanong. Mga bataan niya yan eh. Lala niya, hearing ng confidential funds out of touch sa reality. Ay, nawala si Cathy Binag sa media. Ewan ko, baka na-busy lang, pero alam ko naman, safe yan si Cathy Binag. Pero dapat yun ang unang sinasagot ni Marcos. Hindi yung about dyan sa kung ano-ano na yan. Ewan ko ba rito kay Marcos? Nagkwento online na nagkaroon daw siya ng medical emergency at kinailangang isugod sa ospital. Sinundan pa ito ng hashtag nasaan ang Pangulo sa kasagsagan ng bagyong Enteng. Pero sabi ni PBBM, nasa Malacanang lang siya kahapon para dumalo sa command conference at mag-asikaso ng ilang dokumento. Ayun nga yun. Nasa Malacanang ka daw hinambalos. Charot. Sa Malacanang ka daw hinambalos. Bakit may 500 pesos na nag-send sa GCash ko dito? From Tutut. Salamat sa nag-send ng 500 pesos sa GCash. Sino kaya yun? Doon nga daw hinambalos sa Malacanang. Kaya nga narinig ng iba. Ewan ko. Grabe na mukha ni Marcos, guys, no? Ito hindi naman sa panglalait, pero pansinin nyo. Minsan kasi si Marcos, may mga interview to. Yung magang-maga yung dito niya. Pero ngayon, okay yung mukha niya. No? Pero partida guys bata pa to si Marcos Mas dihamak na bata to kay kay PRRD. Hindi, akala ko nagsasalita na naman si Tory dun sa truck niya.
Oh. Mas bata to kay kay PRRD. Pero tingnan niyo yung mukha, oh. Walang na no? Parang sobrang tanda niya na. Hindi siya pang lalait, ha. Manas. Manas daw. Sabi ni Gerald. Jay Guevara, di ako pwede magpalipad. Dito nilagay ko sa Gcash. Oy, maraming salamat, Ma'am Tess Salcedo. Thank you. Sir Diego, shout out. Parang manas sa formalin. Visit ka talaga, Sir Diego. Jamar Viray, shout out. Kaya nga, Sir Diego, ba't kaya ganyan siya, no? Okay. Kanina, personal naman siyang nagtungo sa command center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para alamin ang update sa epekto ng bagyong Enteng. Utos na... Aalamin mo yung update sa bagyong Enteng? Lubog na yung Maynila. Hoy, lubog na yung Maynila. Anong aabangan mo sa bagyo? Anong update? Update. Ang kailangan ng tao ngayon, bakit yung bagyo yung pinoproblema mo? Dapat problemahin mo yung mga tao na naapektuhan sa bagyo. Nakanteting, naunahan ka pa, yan na naman tayo eh. Dapat mga mainstream media, binabalitaan nyo rin yung tulong ni BP Sara. Oo, nakanteting. Buti ba si BP Sara, nakatulong na kayo, nagpaplano pa lang kayong tumulong. Anak ng titing naman yan. Ng Pangulo, hindi dapat makampante. Kahit kasi nakalabas ng bagyo, nagpapaulan pa rin ang trough. Huwag daw makampante. Dahil nagpapaulan pa rin daw yung... Huwag daw magpakampante kahit nasa labas na yung bagyo. Anak ng titing. Talagang hindi makakampante yung mga tiga Luzon dahil lagi silang baha. Kasi hanggang ngayon wala pa rin yung flood control mo. Ang teting naman. Buntot nito, pati na ang hangin habaga. We have to watch what's coming. Wow. Kasi kung sisimulan natin yung rebuilding, tapos masisira lang, napakasayang naman. So we have to be a little more time. Anak ng titing. Lunod na yung mga bubong dun sa Maynila. Later more time pa gusto mo? Yun na nga, dynamic in our analysis. Dynamic to analysis daw. Grabe For this, so that ma-maximize naman natin ang mga resources natin. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, umabot na sa 15 ang patay, 15 naman ang sugatan. At 15 na yung patay, 15 yung injury, 21 yung missing sa epekto ng bagyong Enteng. Tapos parang pag-aaralan mo pa lang kung anong may sa bagyo. Naklanteteng naman. At 21 ang nawawala. Ni PRRD. Yun naman yung walang kwenta nung pumalit. Nung napalitan na si PRRD, akala natin maitutuloy-tuloy na yung nasimulan. Walang kwenta yung pumalit. Nag-helicopter ka pa. Imbes na yung pag-helicopter mo, pumunta ka sa mga bahay-bahay na nabahaan, binigyan mo ng kahit kaunting ayuda. Anak ang teteng. Inang naapektuhan ng bagyo, nakatumbas ng lagpas 1.5 milyong individual. Pagdating naman sa sektor ng agrikultura, umabot na rin sa higit 350 million pesos ang halaga ng napinsala sa mga pananim. Nagpaliwanag naman ang Pangulo na huli silang magsuspinde ng pasok sa klase at trabaho ng bagyo. Masyado raw kasing mabilis nagbago ang lagay ng panahon, kaya hayaan na sila na pag-abiso. Yung advice that came from OCD came at 4:30 in the morning. So naghabol kami para makapag-advise. Naghabol daw sila. Saan? Anak ng titing. Nagsisigawan na nga yung mga tao sa Luzon eh. Asan na ba yung tulong mo? Naghabol. We'll just do our best. I mean, it's... Wow, do your best. Meteorology is not an exact science. Ano daw? Masabayan ng nagbabago. I have to bangag talaga.
Nakakatawa ka pa niyan. Binabaha na yung residente mo, tumatawa-tawa ka pa. Dahon dahil sa climate change, inatasan ng Pangulo ang pag-asa na i-update din ang mga gamit at teknolohiya ng kanilang mga weather station gaya sa ibang bansa. Okay. Matapos ang situation briefing, nagsagawa rin ng aerial inspection sa Pangulong Marcos sa Antipolo at Marikina. Ang hilig talaga nito sa high, no? May echo? Anak ng titing, may echo na naman tayo, guys. Ito mahirap eh. May echo? Talagang may echo ba ang audio mo, Jay? Wait lang, ayusin natin. May echo na naman. Dito. Ito talaga, system. Yan. Tingnan natin, Ilang sa mga matinding sinalanta ng bagyo. Meron pa rin. Nagbabalita mula sa frontline. Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Di wow. Di wow. Okay naman. Okay naman daw. May echo, Jay. May echo? Yap, may echo. Wait lang. Ayusin natin. System. Yan. Play. Ni Pangulong Bongbong Marcos ang akusasyon ni Vice President Sara Duterte na pinupolitika siya sa mga pagdinig tungkol sa pondo. Git ng Pangulo, natural lang ang pagbusisi sa pera ng bayan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mapapagdinig man sa Senado o sa Kamara, bukang bibig ni Vice President Sara Duterte na pinupolitika siya sa tuwing tinatanong tungkol sa kung anong ginastos at kung paanong gagastusin ang pondo. Yung report no? Talagang bias na bias eh. Bukang bibig ni Duterte na pinupolitika siya. Ng kanyang opisina. Ngayon, mismong si Parang hindi utangin ng tawa, tabingi yung ayos sa tawa ni BBM, Puta happy. Dinaan na naman tayo sa tawa eh. Ito hirap sa presidente natin eh. Kapag may kailangan na sabihin, tatawanan tayo. Kapag may kailangan na tayo sa kanya na kapag may kailangan tayong marinig sa kanya or kailangan niya sagutin yung issue, tatawanan niya lang. Pag may kailangan tayo sa kanya dahil katulad niya sa flood control, nagpapaawa ipik. Hanip na yan. Nakakaurat yung ganitong presidente, no? Ulitin. Pambibig ni Vice President Sara Duterte na pinupolitika siya sa tuwing tinatanong tungkol sa kung anong ginastos at kung paanong gagastusin ang pondo ng kanyang opisina. Ngayon, mismong si... Alam nyo kung bakit obvious na pinupolitika ang mga Duterte. Ganito yan eh. Nasa nga makakita. Doon pa lang eh, sa house hearing. Pero yung mga 17 sila na magtatanong kay BP Sara. Yung about sa katanungan, wala namang problema yun eh. Pero yung putang ina, sorry. Mapamura tuloy ako dito, bawal pala. sorry. Pero isipin nyo maigi, nag-iisa lang si BP Sara, tapos yung katanungan nila iba-iba. Tapos ano pa, tawag dito, tapos talagang malayo na dun sa topic yung mga katanungan nila. Anak ng teteng. Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabing walang nangyayaring pamumulitika sa mga budget hearing. Sinungaling. Dito nga lang, sinabi mo sa kayo, JC, walang mga baril mga pulis dito. Laging naka-full batter gear sila dito. Sinungaling talaga tong lokong to, no? There's no politics in it. We do it every year. We do it with the same Do it every year, do it. Tanginang yan. department. We do it. That process is well established. There's nothing to do with it. Kabilang si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa mga nakasagutan ni VP Sara. Yan pa, isa pa. Galit na galit si Marcos sa kay Pastor Apollo Kibuloy na di umano dahil sa kaso niya. Pero halos parehas lang naman ng kaso etong si Franz Castro at si Pastor. O bakit? Bakit si Franz Castro nasa gobyerno natin? 'Di ba? Nagtatanong pa nga, nasa house hearing pa nga eh. Diyan pa lang, diyan yung mapagtatanto na napaka-unfair
napaka-bias ng gobyerno natin. Sa pagdinig ng Kamara nang busisiin ng mambabatas ang tungkol sa confidential funds. Ayon kay Castro, isang impeachable offense ang maling paggasto sa pera ng bayan. Sa isa namang pahayag, giniit ni VP Sara na walang mali sa paggastos nila sa kahit anong pondo. Ang meron daw ay ang walang humpay na political attack sa kanya ng alyansa raw ng Makabayan Romualdez. Naman, wala naman talagang mali dun eh. Walang mali dun sa sa budget ng OBP. Walang dun, walang mali dun. Ang mali dito kasi nilalagyan lagi nila ng kulay lahat ng mga sa madaling salita nga is pamumulitiko. Pamumulitika ang ginagawa sa mga Duterte. At hindi nila pwedeng i-deny yan dahil obvious naman na. 'Di ba? Anak ng teteng yung 500 billion ni Romualdez hindi nila sinisita. Pero etong napaka-peranggot na to na para naman sa mga kabataan at mas makakatulong sa kabataan, yun yung yun yung pinaglalaanan nila ng pansin. Ano nga ngayon lahat ng connected at na alam nilang maiko-connect sa mga Duterte na pwedeng ikakasira ng Duterte, yun yung pinagtutunan nila ng pansin. Pero yung pinaka-issue talaga, wala nga. About flood control, nga. About sa 13 billion na pulburon, nga. Diba? About sa bigas na pinangako niya, nga. About dun sa tinatawag na palagi natin hinahanap sa kanya na asan na yung naging resulta ng pag-travel mo sa iba't ibang bansa. Ngayon hanggang ngayon wala pa rin. Hindi natin siya makitaan ng ganun. Hanggang ngayon nga pa rin tayo sa may naitulong ba? Napakasimple lang naman ng tanong May naitulong ba sa bansa natin yung pag-travel mo sa iba't ibang bansa? Baka mamaya Marcos maniwala kami na yung mga sabi-sabi na kaya ka lang pupunta ng ibang bansa dahil doon ka nag-iimbak ng pera sa ibang bansa. Nako po, wag mong antay na maniwala kami dun. Oo, mahirap yun Okay, tuloy. Giniit ni VP Sara na walang mali sa paggastos nila sa kahit anong pondo. Ang meron daw ay ang walang humpay na political attack sa kanya ng alyansa raw ng Makabayan Romualdez Marcos nang sa gayon ay mapagtakpan ang mga tunay na problema ng bansa. Dapat daw ay magtrabaho muna bago politika. Bukod sa confidential fund. Ito naman diba, layo-layo pa ng 2028 election. Pero ang inaatupag ng mga ni Romualdez, ni Marcos, ni Abalos, ni Marbil, lahat ng lahat ng grupo ng bulaang propeta na nakaupo sa gobyerno natin ngayon ang tanging inaatupag lang pamumulitika sa mga Duterte, mga black propaganda nila. Ang layo pa ng eleksyon, hindi katulad nga kaya nga ito yung matatawag natin na wala talaga silang utak kasi isipin nyo maigi. Sa ginagawa nila paulit-ulit lang nilang sinisiraan ng mga Duterte. Pero mas kinakabiliban pa rin ng taong bayan ng mga Duterte dahil ang mga Duterte, lalo si VP Sara, nagtatrabaho siya ng maayos, sinisiraan siya bilang DepEd Secretary. Diba? Siya ang kauna-unahang DepEd Secretary na may ganung kataas na ratings at tiwala ng taong bayan sa kanya dahil sa trabaho niya dun sa pagiging DepEd Secretary. Pero anong nangyari, diba? Sinisira nila ng paulit-ulit at kinakaladkad nila pa ilalim si VP Sara. So yung ginawa ni VP Sara, umalis para mas masaya na sila. So hindi pa rin tinantanan. Kaya nga tama yung sinabi ni VP Sara na kahit mayor na lang siya or kahit ma-impeach siya sa pagiging vice presidente ay hahabulin siya ng mga to. Paulit-ulit yan nahabulin nila. Kino-question din ang 10 milyong pisong pondong hinihingi ng Office of the Vice President para gastusan ang pamamahagi ng children's book na pinamagatang Isang Kaibigan na isinulat mismo ni VP Sara.
Pinuna rin ng Commission on Audit ang mga hindi na kumpletong proyekto ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Base sa 2023 COA report, 192 classrooms lang ang nakumpleto nung nakaraang taon. 3% lang yan ang target na 6,379. Wait lang ha. Ano to? Bagong classroom. Target is 6,379. Ang nagawa ay 192. Classroom repairs is ang target is 7,550. Ang nagawa ay 208. Last mile schools, 88.3. Ito yan ganito yan. Yan, Department of Education. Ay nako, napakahirap niyong ispilingin. Halimbawa ito 6,379 ang target na bagong classroom. Ang tanong, pipirmahan kaya ng Office of the President yung budget na hinihingi ng Office of the Vice President? Yun ang tanong dyan. Isa pang katanungan. Baka mamaya magbigay nga ang Office of the President ng budget sa Office of the Vice President, tapos questionin din. At baka ika-meet siya pa ng ikakaso kay VP Sara. So wag na. 'Di ba? Para sa akin wag na. Hindi na, wag na. Bakit ko pa kailangan gawin yun? Kung alam ko naman na kung magtrabaho ako talagang rekta, buhos dun. Tapos gaganituin lang ako. Para sa akin wag na. Oh. Kung dun nga lang 10 million nga lang Ha? Kung hindi ako nagkakamali, 10 million ang gagastusin doon sa libro na ano yung kaibigan ba yun? Nakalimutan ko. Tingnan nyo, hirap na kung ano-ano na pinagagawa ng mga bataan ni Romualdez. Kung ano-ano ng paninira ang ginagawa ng bataan ni Romualdez tsaka ni Marcos. What if pa kaya tawag dito, yung bagong classroom na yan, magkano ang magkano ang magiging budget yan? Di sandamakmak na naman na hearing ang mga mangyayari yan bago maipatupad yan. So na naman to, gagamitin na naman ng mga anti-Duterte yung about dyan sa budget na yan. Tingnan nyo. Ngayon, kaya siguro napag-isip ni VP Sara, dahil alam niya naman na hindi siya pagbibigyan sa mga budget na to, sa 6,379 na bagong classroom tsaka classroom repair na 7,550, doon na lang ako sa 10 million. Palagay na natin na umabot ng sample lang for sample lang, halimbawa lang umabot ng 1 billion ang budget dito sa sinasabi nilang target na to, bagong classroom tsaka classroom repair. Halimbawa 1 billion ang aabutin ng budget. So kung sa 10 million nga lang, hirap na at kung ano-ano ng paninira ang ginagawa sa'yo, bakit ko pa tatargetin yung mas malaking pera? Bakit ko pa pag-aaksayahan ng panahon yun? Di doon na ako sa doon na lang ako sa 10 million. Yun nga 10 million na nasisite. Na hindi naman mapupunta kay VP Sara yun. Doon lang naman mapupunta yun sa libro para sa mga kabataan. Ganyan kalupit sila. Kaya nga yung iba napakatanga lang talaga ng mga Marcos supporter. Tanga naman siya. Sorry. Masyado yung ginigipit si VP Sara. Masyado nyo siyang binabash na di umano, kurap, ganito. Hindi ba kayo Panda, shoutout po. Hindi ba kayo Abigail, shoutout. Hindi ba kayo napapaisip na bago mai-release yung budget na yan, idadaan niya sa Office of the President? Ngayon, kung may question doon sa budget na yon, bakit ayaw mo nang questionin ng House of President, Office of the President? Kasi bakit niya binigay sa yun?
So, ibig sabihin, kapag binigay ng Office of the President yung budget na hinihingi ng Office of the Vice President, ibig sabihin, ano na yun, talagang 100% na ano yun, na kagustuhan ng presidente yun. So, bakit pa kailangan questionin? Doon nagiging tanga yung tao eh. Pati PNP kailangan nila i-reboot at na-peste na sila ng virus. Iba na ang galawan nila. Dapat silang mag-refresh. Kumusta nung nakita si VP Sara? Okay, kwento ko yan mamaya. Tapusin ko lang po ito ha. Okay, play natin. Habang ang mga classroom na dapat sanang kumpunihin, 208 lang ang nagawa. Gayong 7,550 ang target. Ito lang yung pangit dito sa mainstream media talaga. Papangalanan ko na kayo, GMA, BCBN, tsaka TV5. Ito yung pinakapangit sa inyo. Sana bago kayo naglabas ng ganitong balita, in-explain nyo muna yung about dyan sa mga target na yan. Kung mabibigyan ba yan ng Office of the President? Kung pipirmahan ba nila yung Office? Kung pipirmahan ba ng Office of the President yung hinihinging budget ng Office of the Vice President? Dapat ganun eh. Diba? Kaso puta. Papamura ako na napapamura. Ay, nako. Kompleto. Tatatlong last mile schools lang din ang nakumpleto sa 88 target ng DepEd. Ang last mile schools ay para sa mga liblib na lugar. Sabi ngayon ni Pangulong Marcos, natural lang na busisiing maigi ng mga mambabatas kung saan napupunta ang pondo ng bayan. Hindi raw yan pamumulitika. Wow. I don't know how she can characterize these things. Wow. This is essentially an information gathering exercise for the House and for the Senate so that they know what the budget will look like. So there's isa pa yan. Isa pa to, hindi naman DepEd ang gagawa niyan kundi DPWH. Isa pang katangahan din yan na hindi malaman-laman ng iba. Takot kasi silang mas maraming magawa si VP Sara kapag binigyan nila ng hinihiling budget, sila walang maipakitang ginawa. Tama. Totoo yan. Yes, yan ang target. Pero yan lang nagawa. Baka kasi ganyan lang kinaya ng binigay na budget. Kaya nga, isa pa rin yan. Yan ang isa na brainwash na ang mga tao na nasa TV lang umaasa sa balita. Kaya ganyan ang nangyayari. Kaya maraming tanga ngayon. Yan ang pangit, no? Kaya nga yung sinasabi sa akin dati yung dating reporter ng SMNI, na basher na ng SMNI at ng KOJC ngayon at ng Duterte, na siya ay may 35 years na karanasan at dunong sa isang pagiging anchor or journalist, pagiging journalismo. So ngayon hindi na hindi ko alam kung proud pa ba siya ngayon. Proud pa ba siya? Hindi ko na lang babanggit yung pangalan kasi pag nababanggit ko yung pangalan dito, guys, nakukuryente yung mga tao dito dahil diring-diri sila dyan eh. Napapaganon sila dahil diring-diri sila doon sa tao na yun. Malayo sa politika yun. Malayo daw. Ito na lang, sample, BBM. Yung 10K na pinangako ni Cayetano. Di ba ngayon, kahit kayo, hinahanap nyo yung kay Cayetano, di ba? Ganito kasi yun. Katulad ng sinabi ko kanina about sa hinihinging budget ng Office of the Vice President. Yung kay Cayetano, ang mali lang talaga doon ni Cayetano ay ipinangako niya agad na wala pa siyang kasiguraduhan. Kaso hindi niya kasi alam na ganyang kahayop yung si BBM. So nung naipangako niya sa tao, etong si BBM naman, hindi niya pinirmahan yung 10,000 na yun. Hindi ko alam kung per pamilya ba yun sa buong Pilipinas. Hindi niya pinirmahan yun. So ngayon ang nasisisi, si Cayetano. Sabihin ng mga Pilipino, Cayetano, asan yung 10K na pangako mo? Hindi lang masabi ni Cayetano na, ba't nyo hanapin sa akin? Pinirmahan ba ng presidente nyo yun? Tanong lang.
po, may naitulong po ba si Tatay Digong sa nangyari dyan sa KOJC? Sobra na po. Paano ko ba sagutin to? May naitulong po ba sa KOJC? Alam nyo ganito yan. Baka kasi magkamali ako ng sagot dyan eh. No, so mamaya ako na lang sagutin niya katanungan mo. Yung kay Cayetano hindi na ibigay dahil di siya binigyan ng budget. Yun ang OGAG. Sige, hanap. Yan na nga eh. Yan yung sinasabi ko. Yung kay Cayetano nga, hindi talaga hindi siya binigyan ng budget ni Marcos. Kaya hinahanap ng taong bayan sa kanya yun. Sasabihin nila, kinurakot na daw. Sabi ko, tanga-tanga tong mga to. Bago lumabas yung mga pera na yan, dadaan muna yan sa Office of the President. Pipirmahan niya muna yan. Titignan niya muna yan. Tapos yung sinasabi ni Marcos na hearing, bakit nung panahon ni PRRD wala namang ganun? Hindi ko lang alam kung nag-hearing ba or na-question ba si Leni Robredo sa hinihingi niyang budget para sa Office of the Vice President. Hindi ko sure pero nakalimutan ko kasi pag sinerch natin baka mapahaba pa yung kwento. Okay, play. Pani PBBM, wala na silang komunikasyon ngayon ng bise mula nang magbitiw ito bilang DepEd Secretary. Ito bakit sino ba para may connection pa rin kayo? Hoy, eto speaking of connection, ito yan. Sino ba yung unang nang tarantado sa mga Duterte? Diba kayo? Dahil marami kayong binaluktot na mga pangako nyo sa Duterte. Diba? So kung iisipin mo kung sino ba may kasalanan, di kayo. Baka nga mamaya ikaw na lang baka nga si Marcos nga talaga yung lumayo kay BP Sara gawa ng alam naman niya na nakuha niya na yung kagustuhan niya sa mga Duterte. Terry, matatandaan namang humingi ng paumanhin si VP Sara sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ng puganting si Pastor Apollo Kibuloy. Wow, ng pugante. Kita mo? Sino mas matalino sa atin? Oy, shoutout sa'yo, Mike Abby. Sino mas matalino sa atin? Ikaw na 35 years na may dunong sa journalismo. Ultimo kayo, hindi nyo alam ang meaning ng pugante. Ang pugante is isang kriminal na nakulong at nakawala sa kulungan. Kaya nga pugante. Tapos ngayon, nasabihin nyo, pugante si Pastor. Bakit? Guilty na ba? Bakit nakulong na ba? Sira ulo. Dahil sa umano'y paghikayat sa kanila na iboto sa pagkapangulo si PBBM. Totoo naman. Ang dami naman talaga nagsisisi ngayon. Kahit ako, sising-sisi din ako At nang tanungin tungkol dyan ng Pangulo, ito lang ang sinabi niya. Tumawa. Sir Prerogative, I still don't understand why, but that is her wish. Wala tayo magtatanong. Hirit. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.